Magandang gabi po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment Through the Lens of Grace. Mga kapatid, ito po ay pagtatalakay, pagbabalangkas at pagbubulay-bulay patungkol po sa biyaya ng Diyos. At ating pong ipagpapatuloy, mga kapatid, ang ating pong series, Who I Am with Christ Jesus, and we're now here in part 3, which entitled I have been atoned in Christ Jesus. Brethren in Christ, I remember na isa po ito sa mga Jewish feast, brethren in Christ, yung Day of Atonement. Ang pag sinasabing Day of Atonement, brethren in Christ, ito po ay panahon ng paghingi ng tawad sa Diyos, at ito po ay paglilinis ng kanilang mga kasalanan so that God will not depart them. At dito ay kanila po itong inilulunsad every Tisri 10, brethren in Christ, sa Jewish calendar. Ngayon, mga kapatid, ginagawa po nila ito dahil ito ay tinagurian nila na Sabbath of Sabbaths, brethren in Christ. Ibig sabihin, rest among rests. Kaya mga kapatid, once na sila po ay na-atoned, restful sila sa kanilang mga burden, sa kanilang mga guiltiness, brethren in Christ, because of their sins, iniquities, transgressions, so on and so forth. Subalit sa atin mga kapatid ay mayroon pong magandang balita dahil si Jesus ay namatay na po sa krus ng Kalbaryo, at tayo po ay inatoned and we are atoned forever. Kaya mga kapatid, ang pamagat ng ating pong ating pong pagbubulayan ngayon at ang ating pong babalangkasin ngayon mga kapatid ay I have been atoned in Christ Jesus. At ngayon mga kapatid, let us read here in Romans 5:11, Tagalog ang Biblia. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya'y, ni Jesus, tinamon natin ngayon ang pagkakasundo. So dito mga kapatid ay ginamit ang salitang pagkakasundo. And in Amplified Version, Romans 5:11, not only so, but we also rejoice and exultingly glory in God in His love and perfection through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received and enjoy our reconciliation. Dito naman po ay ginamit ang reconciliation mga kapatid, and let us read it in King James Version, Romans 5:11, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Kaya dito mga kapatid, ang ginamit sa King James ay atonement. Ang ginamit naman po mga kapatid sa Amplified ay reconciliation. At ang sabi nga po dito sa Amplified na through whom we have now received, and past tense, brethren in Christ, and enjoy, because we have been atoned. That's why tayo ay reconciled sa Diyos. At itong reconciliation na binanggit nga po sa Tagalog na pagkakasundo ay atin na po itong tinanggap at atin po itong ini-enjoy mga kapatid. We are enjoying the reconciliation we have with God, because again, we have been atoned through the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Before we go on, brethren in Christ, let us first define the word atonement. The word atonement in Greek words is katalage, meaning exchange, restoration to the divine favor. And it translated atonement, reconciliation, or reconciling, brethren in Christ, or
reconciling, should I say. So here, brethren in Christ, again, the word atonement is, in Greek word, is katalage, meaning exchange or restoration to the divine favor. Once we have been atoned, brethren in Christ, tayo ay na-reconcile sa Diyos, mga kapatid, na numbalik ang ating pong relationship na nasira dahil sa kasalanan. At bakit po tayo na-atone? Sa pamamagitan po ito ng forgiveness and cleansing ng ating mga kasalanan dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, mga kapatid, dahil tayo nga po ay na-atoned and we have been reconciled to God, ngayon mga kapatid, nire-restore sa atin ang divine favor. Kaya nararanasan natin ang masaganang pabor o masaganang biyaya ng Panginoon sa atin, mga kapatid. At tandaan po natin, mga kapatid, ito po ay dapat natin tandaan na magkakaroon lang ito ng effect sa ating buhay kapag ito po ay ating sinampalatayanan. Dahil ang iba ay hindi po sumasampalataya that they were atoned forever, brethren in Christ. Kasi ang pakiramdam nila na para bang pinatawad sila ng Diyos sa kanilang nakaraan na kasalanan, pagka nakagawa uli ay kailangan uli silang patawarin ng ating Panginoon at para na naman sila ay ma-reconcile sa Diyos. So hindi ho ganun, mga kapatid, because why I said that we are atoned forever, kasi ang sakripisyo ng ating Panginoon na ginawa sa krus ng Kalbaryo ay once and for all. At ang gagawin lang po natin para ito ay magkaroon ng effect sa buhay po natin ay kailangan natin itong sampalatayanan. We have been adhered to it, brethren in Christ. Let us read here in Romans 3:25, Tagalog ang Biblia, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. And in Amplified Version, Romans 3:25, whom God put forward before the eyes of all as a mercy seat and propitiation by His blood, the cleansing and life-giving sacrifice of atonement and reconciliation to be received through faith. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance, He had passed over and ignored former sins without punishment. So maliwanag naman po ito, mga kapatid, na hindi pwede na mararanasan natin ang power ng atonement na ginawa ng ating Panginoong Kristo without believing it. Kaya tayo, naniniwala tayo, mga kapatid, na we have been atoned forever. And now and forever ang ating pinag-uusapan ngayon, mga kapatid. Again, it depends if we believe. Kasi ang iba ay hindi naniniwala that they are atoned forever. Pero mga kapatid, dapat ang mga anak ng Diyos, ang mga born again, mga Kristiyano mananampalataya, they must believe that they were atoned forever, brethren in Christ. Kaya kailangan sinasampalatayanan natin na tayo ay na-atoned sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga po, mga kapatid, life-giving sacrifice of atonement yung ginawa ni Jesus Christ para matanggap natin ang reconciliation, brethren in Christ, or propitiation, brethren in Christ, or cleansing, ang tawag po kanina sa Amplified, through our faith, brethren. Second one, we have been anointed for it. Tayo po ay pinahiran dahil sa Old Testament, brethren, it was done by the power of the Holy Spirit. Let us read here in Isaiah 6:7, Tagalog ang Biblia,
At hinipon niya niyaon ang aking bibig. At nagsabi, narito, hinipon nito ang iyong mga labi at ang iyong kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay naalis. And in Amplified Version, Isaiah 6:7, and with it, he touched my mouth and said, behold, this has touched your lips. Your iniquity and guilt are taken away, and your sin is completely atoned for and forgiven. Ito po mga kapatid ay propesiya, mga kapatid ni Prophet Isaiah. At dito mga kapatid ay mayroon po itong tinatawag na dual fulfillment. At ang sabi po dito, your iniquity and guilt. Kasi kapag tayo ay may iniquity, tayo ay may sins, tayo ay mayroong transgressions, automatic ang ating pakiramdam ay guiltiness, brethren in Christ. Nagigilty tayo doon sa lahat ng ating ginawa. And of course, ito po lahat ay inalis sa pamagitan, mga kapatid, ng pagpapatawad at paglilinis ng ating Panginoon. At ang sinabi nga ng Amplified ay completely atoned, brethren in Christ. And then the third one, we have been advocated by it, brethren in Christ. We have been advocated by it. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroong namagitan sa atin. Of course, we know it already. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Let us read it here, brethren in Christ, in Hebrews 2:17, Tagalog ang Biblia. Kaya't nararapat sa Kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa Kaniyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserduting maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. And in Amplified Version, Hebrews 2:17, so it is evident that it was essential that he be made like his brethren in every respect, in order that he might become a merciful, sympathetic, and faithful high priest in the things related to God, to make atonement and propitiation for the people's sin. So here, brethren in Christ, sinasabi po na kinakailangan ng ating Panginoon Kristo ay maging high priest or dakilang saserdote para tayo, mga kapatid, ay ma-atone or maipamagitan, mga kapatid, sa ating mga kasalanan. And remember that Jesus Christ as high priest, he is merciful, he is sympathetic, and he is faithful, brethren in Christ. Kaya salamat dahil mayroon pong namamagitan sa ating. Kaya nga, di ba, binabanggit po sa Biblia na ang ating Panginoong Kristo ang ating advocate, si Jesus Christ ang ating mediator between God and man. Kaya mga kapatid, ulitin ko, nagkaroon po tayo ng relationship muli sa Diyos. Before, we have been separated from God, but now we are united in God dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. That is what we called atoned brethren in Christ, or atonement, dahil na-reconcile tayo, mga kapatid, at tayo po ay pinatawad, nilinis ng ating Panginoon. Mga kapatid, the question na ating pong babalangkasin ngayon, what is the purpose of God? Why Jesus atoned us? Ano po talaga ang layunin ng Diyos? Bakit ikaw, ako, tayong lahat, mga kapatid, sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay mga kapatid, ay ano po ang layunin po ng Diyos? Bakit tayo pinatawad? Bakit tayo nilinis sa lahat ng ating kasalanan? Bakit tayo, mga kapatid, pinatawad sa lahat ng ating kasamaan? Dahil, di ba po, tulad ng ating binanggit kanina, we are all guilty before, brethren in Christ, because sa ating mga iniquities, sa ating mga transgressions, sa ating mga sins. But praise be to God, dahil namatay na po si Kristo sa cross, we have been forgiven,
we have been cleansed, brethren in Christ, and we have been atoned, and we have been reconciled to God. Kaya wala na po tayong guiltiness, yung pakiramdam na hindi tayo karapat-dapat sa Diyos kasi tayo ay makasalanan, madalas nakakagawa ng pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala. Brethren in Christ, that is not the mindset ng isang mananampalataya na na-atoned na po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. So again, we are now answering what is the purpose of God, why Jesus atoned us. May layunin kung bakit po tayo ni-reconcile muli, reconcile back to God, and why He has forgiven our sins, iniquities, and transgressions, and we have been cleansed from all, sabihin natin lahat ng karumihan, mga kapatid. So again, dapat hindi na po tayo feeling guilty kasi inalis na po lahat, mga kapatid, ang ating mga iniquities, transgression at kasalanan. So mayroon po tayo, mga kapatid, 3 bagay na aaralin ngayon, at ito po ay i-acronym natin sa salitang LIT, L-I-T, Brethren in Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, ay 3 bagay lamang ang ating makikita, the purpose why Jesus Christ atoned us, brethren. First point, being atoned from loss to be sons of God. Tayo po, mga kapatid, ay inatoned mula sa mga kautusan, mga kapatid, para tayo maging mga anak ng Diyos. Bakit po? Dahil ang mga kautusan, in fact, in the Old Testament, mayroon pong 613 commandments, mga don'ts and do's, brethren in Christ. At ang sabi nga ni Santiago, pagka lumabag ka ng isa, nilabag mo lahat, mga kapatid. So, walang naka-fulfill isa man sa mga, sabihin natin, Israelites or Jews in the Old Testament, brethren, sa 613 commandments. At lahat po yan na mga kautusan ay mayroon po yan, mga kapatid, kaakibat na sumpa kapag hindi po ito tinutupad, mga kapatid. For us to understand more, let us read here in Galatians 4:5, Tagalog ang Biblia, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. Napakaliwanag, mga kapatid. And in Amplified Version, Galatians 4:5, to purchase the freedom of, to ransom, to redeem, to atone for those who were subject to the law, that we might be adopted and have sonship conferred upon us and be recognized as God's sons. Napakaganda, mga kapatid. Binanggit po na to atone for those who were subject to the law. Ibig sabihin ng atone, redeem, brethren in Christ. Ang salitang redeem or redemption is bringing us back to the original state. Brethren in Christ, ibinabalik tayo sa talagang original. Kasi ang tao, mga kapatid, talagang we are created holy, we are created blameless, we are created righteous, brethren in Christ, and we are created na maganda ang relationship natin kay God, at nawala yan dahil sa kasalanan. At ngayon, mga kapatid, we have been atoned, kaya ni-redeem tayo, ipanunumbalik tayo sa mga nawala sa atin, at tayo ngayon, mga kapatid, ay binigyan ng kalayaan, binayaran ang dapat bayaran ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo for our freedom. At ngayon, mga kapatid, tayo po ay mga anak po ng Diyos. Kaya ang purpose why the Lord atoned us, para tayo maging anak ng Diyos. And remember, bilang mga anak ng Diyos, or yung sinasabi natin doctrine of adoption, brethren in Christ, kung ano ang rights ng legit or na anak, ganun din po ang rights, brethren in Christ, ng adopted na son. Kaya tayo, we have the same rights with our Lord Jesus Christ, brethren in Christ. Kaya nga tinatawag na
tayo po ay mga co-heirs ng ating Panginoong Kristo dahil ang lahat ng mamanahin ni Jesus ay mamanahin din po nating lahat. And of course, hindi po yan mangyayari unless first that God will atone us, brethren in Christ. Ia-atone tayo sa lahat ng ating iniquities, transgression and sins, and we will be forgiven, brethren in Christ. Kailangan po tayo ay pinatawad, nilinis, at hinango doon sa pagkakasalat. Again, sa ating mga kapatid na sumusubaybay, hindi ka palang ia-atone. Inatone ka na. Kaya you are now child of God, or we are now the children of God. We are belongs to one family. Kaya ngayon, mga kapatid, may karapatan tayo sa lahat ng pagpapala at biyaya ng ating Panginoon because we are children of God. We belong to His family. He is our Abba Father. He is our loving Father. And we are His valued and treasured, brethren in Christ, children. Kaya salamat dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And then second point, been atoned from iniquities to be secured in God. Mga kapatid, tayo po ay inatone sa ating iniquities para tayo maging secured in God. Kasi alam nyo po kung bakit ang mga tao in the Old Testament, they are experience pestilence, they are experience famine, they are experience sicknesses, they are experience sufferings, is because of their sin. Hindi dahil gusto ng Diyos papaghirapin sila. Hindi dahil gusto ng Diyos na makaranas sila ng mga sakit. Hindi ho, kundi ang sakit at karamdaman at kahirapan, bunga yan ng kasalanan na kanilang nagagawa because they transgress the law. Ang tinatawag niyan mga kapatid pag sinasabing iniquities ay kasamaan, mga kapatid. Pero again, been atoned from iniquities to be secured in God. Kasi tulad ng sinabi ko nga, hanggat hindi tayo i-atoned, brethren in Christ, hindi tayo secured na makaranas ng kalakasan, makaranas ng kalusugan, makaranas ng kagalingan dahil, again, brethren in Christ, dahil hindi pa tayo na-atone and we are living in sins. But praise be to God, put in mind, we have been atoned, therefore, mga kapatid, wala na po yung mga iniquities natin at ngayon we are secured in God. Let us read here, brethren in Christ, in Galatians 1:4, Tagalog ang Biblia, na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. And in Amplified Version, Galatians 1:4, who yielded himself up to atone for our sins and to save and sanctify us in order to rescue and deliver us from this present wicked age and world order in accordance with the will and purpose and plan of our God and Father. Grabe, in-address na po dito ang Diyos bilang ating Ama because ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili to atone for our sins, brethren in Christ, para tayo iligtas at i-sanctify. Now that we have been atoned, we have been forgiven sa ating mga sins, we have now cleansed from our sins, iniligtas tayo ng Diyos, sinangtify tayo ng Diyos. Now mga kapatid, ang purpose ay para tayo i-rescue, para tayo i-deliver from this present wicked age and world order. Brethren in Christ, present ang ating pinag-uusapan. Now, because we have been atoned by our Lord Jesus Christ, we have been forgiven from our sins and cleansed from our sins and saved from our sins, and we have been sanctified. Brethren in Christ, wala na pong karapatan sa atin ang sakit
Wala na pong karapatan sa atin ang kahirapan, wala na pong karapatan sa atin ang anumang kasamaan, mga kapatid. Why? Because we have been atoned at pinatawad na po tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tulad ng sinabi po natin kanina, nagiging bunga lang naman po ang karamdaman, ang kahirapan, ang kasamaan dahil sa kasalanan. At ngayon, inalis na nga po itong kasalanan, so wala nang dahilan para makaranas tayo ng karamdaman, makaranas tayo ng kahirapan, makaranas tayo mga kapatid ng kasamaan, because we have been atoned. Ang ganda ng pagkasabi, the purpose why Jesus yielded Himself up to us para i-atone tayo sa ating mga kasalanan, to save and sanctify us, para ma-rescue tayo, i-deliver tayo. Parang ganito mga kapatid, na hindi po pwede na tayo ay ma-secure ng Diyos na we are living in sins. Kailangan alisin muna tayo sa kasalanan at dalhin tayo, mga kapatid, sa katuwiran. Alisin tayo sa kadiliman, dalhin tayo sa kaliwanagan, at upang tayo ay ma-rescue at ma-deliver from this present wicked age and world order, brethren in Christ. Kaya kung naunawaan po natin ito by faith, brethren in Christ, ay makikita po natin na God has a purpose why He atoned us, para hindi ho tayo makaranas ng anumang lalang ng kaaway, gawa ng kaaway, plano ng kaaway. Kasi mga kapatid, ito ang purpose why the Lord Jesus Christ died on the cross, to atone our sins, brethren in Christ. And third point, being atoned from transgressions to be saints before God. Ito po ang pinakamaganda, at marami pa ho ang mga mananampalataya na cannot cope up these things, brethren in Christ. Kasi tayo po ay inatone sa ating mga transgressions, sa ating mga pagsalangsang, mga kapatid. At if you will notice kanina, sabi ko nga po mga kapatid, ina-acronym po natin ang LIT, yung tinatawag na laws, tinatawag natin iniquities, at tinatawag natin transgressions. At tayo ngayon naman ay inatoned from transgression para tayo maging saints, brethren in Christ, para tayo maging holy, para tayo maging righteous. Let us read here in 1 Corinthians 6:11, Tagalog ang Biblia. At sa gayon, ang mga ilan sa inyo, ngunit at ganyan, let me repeat, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Take note, mga kapatid, if we are going to read verses 9 and 10, ito po ang may kinalaman, mga kapatid, sa mga taong liko na hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero ang sabi po dito sa verse 11, ganyan ang mga ilan sa inyo, referring sa mga believers sa Corinthians, ngunit mga kapatid, nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Let us read it in Amplified Version, 1 Corinthians 6:11, and such some of you were once, but you were washed, clean, purified by a complete atonement for sin, and made free from the guilt of sin. And you were consecrated, set apart, hallowed, and you were justified, pronounced righteous by trusting in the name of the Lord Jesus Christ and in the Holy Spirit of our God. Ang ganda, mga kapatid, ulitin ang verse na ito. But you were washed, cleansed, washed clean, purified by a complete atonement. Take note the word complete atonement for sin, and made free from
the guilt of sin. Hindi na tayo dapat nagigilty sa ating mga kasalanan because we have been atoned, brethren, in Christ, and we are consecrated, set apart, hallowed, and you were justified, brethren, in Christ. Ang ibig sabihin ng justified, pronounced righteous. Kaya tayo, mga kapatid, ay tinatawag na mga saints. Tinatawag tayong righteous. Tinatawag tayong holy. Bakit, mga kapatid? Ay dahil inaton na po ang ating mga kasalanan ng ating Panginoon Kristo. At ang pagkasabi ho dito, washed clean and purified by a complete atonement, brethren in Christ. Pag sinabing kumpleto, mga kapatid, ay ko, ibig sabihin, wala na tayong idadagdag pa, wala na tayong gagawin pa because we have been already, brethren in Christ, pronounced righteous. You are the righteousness of God. Kaya don't be guilty anymore. Mga kapatid, yung parang tatayo tayo minsan sa pulpit, sasabihin natin kay Lord, Lord, patawad dahil hindi kami karapat-dapat. Pinaging dapat na tayo, mga kapatid, matagal ng panahon. Panampalatayanan mo lang, tanggapin mo lang, kasi kapag tayo ay hindi naniwala na we have been atoned, purified by a complete atonement for sin, mga kapatid, guilty tayo araw-araw. Nagkulang ka lang, magigilty ka na. Magkamali ka lang, magigilty ka na. Magkasala ka ng kaunti, mga kapatid, magigilty ka na. Hindi ho ganon. Kasi yung ginawa ng ating Panginoon na atonement sa krus ng Kalbaryo ay past, present, and future. Ang dapat lang natin gawin ay sampalatayanan. And again, brethren in Christ, ay tayo po ay justified, meaning pronounced righteous. Kaya look at yourself the way God look at you. Mga kapatid, tingnan mo ang iyong sarili kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Pag tinitingnan ka ng Diyos, saint ka. Pag tinitingnan ka ng Diyos, holy ka. Pag tinitingnan ka ng Diyos, righteous ka. Mga kapatid, don't base on how you look at yourself the way others look at you. Kasi ang sasabihin ng iba, tayo po ay hari ng sablay. Ang sasabihin ng iba, tayo po ay hari ng kasalanan, so on and so forth. So pagka ang taon tumingin sa atin, mga kapatid, wala silang makikitang kabanalan, wala silang makikitang katuwiran. Pero again, dahil ang Ama ang nagsugo kay Jesus para mamatay sa krus at maaton tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, pag tinitingnan tayo ng Ama, you are holy. Pag tinitingnan ka ng Ama, santo ka. Pag tinitingnan ka ng Ama, mga kapatid, righteous ka. Kaya we are called the righteousness of God. Kaya every time that we pray, look at yourself the way God look at you. Pagka tayo ay sumasamba, look at yourself the way God look at you. Kaya karapat-dapat tayo manalangin, karapat-dapat tayong sumamba, karapat-dapat tayong maglingkod kay Lord because we have been atoned, pronounced righteous, brethren in Christ. You are now pronounced. Kumbaga sa husgado, pag sinabi na po, mga kapatid, ng huwes na you are now pronounced na malaya, malaya ka na, mga kapatid, prenounce ka ng malaya. Bakit ka pa magpipilit na hindi nagkasala ako, nagkamali ako, nagkulang ako? Hindi, prenounce ka na ng mga kapatid na malaya or unguilty. Mga kapatid, is why don't we accept the pronouncement? At dito, mga kapatid, because of what the Lord Jesus Christ did on the cross, we have been pronounced righteous. Again, sa ating mga kapatid, look at yourself the way God look at you. Pagka tinitingnan ka ng Diyos, wow, anak kita. Pag tinitingnan ka ng Diyos, wow, banal ka. Pag tinitingnan ka ng Diyos, wow, matuwid ka, mga kapatid. Kaya pag tiningnan mo ang iyong sarili kung paano ka tinitingnan ng Diyos, again, mga kapatid, wala ho ni katiting, mga kapatid, ni bahid,
na guiltiness mayroon tayo sa ating puso. That is the purpose, brethren in Christ, why the Lord Jesus Christ atoned for us to be holy, for us to be righteous. That's why we are called the righteousness of God. Brethren in Christ, we tackled tonight, I have been atoned in Christ Jesus, been atoned from loss to be sons of God, been atoned from iniquities to be secured in God, and been atoned from transgressions to be saints before God. And these are the acronym of LIT, L-I-T, loss, iniquities, transgressions, and why the Lord atoned us these things for us to be sons of God, to be secured in God, and to be saints before God. This is the very purpose why the Lord Jesus Christ atoned us sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos, ikaw ngayon ay secured sa Diyos, at ikaw ngayon ay matuwid sa mata po ng Diyos. Mga kapatid, let us read here in Hebrews 2:17, Tagalog ang Biblia, kaya't nararapat sa Kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. And in Amplified Version, Hebrews 2:17, so it is evident that it was essential that he be made like his brethren in every respect, in order that he might become a merciful, sympathetic, and faithful high priest in the things related to God, to make atonement and propitiations for the people's sin. Now that Jesus Christ have been died on the cross to atone our sins, our iniquities, our transgression, and we have been forgiven, we have been cleansed, and we are now pronounced, brethren in Christ, holy, righteous in the sight of God. Ngayon, mga kapatid, ay secured tayo sa Panginoon para hindi ho natin maranasan ang mga nararanasan ng sanglibutan. Ang sabi po dito, yung ating Panginoon as high priest, siya po ay merciful, siya po ay sympathetic, and He is faithful. Kaya ang sarap pakinggan na mayroon tayong Panginoon na namatay sa krus ng Kalbaryo at ngayon nang mabuhay na maguli siya, naroon sa kalangitan bilang high priest, at siya po ay patuloy na nahahabag sa atin at patuloy nagiging tapat sa atin. Again, brethren in Christ, ang katapatan ng Diyos hindi nakabase kung sino tayo, ang katapatan ng Diyos ay nakabase kung sino siya, because our God is faithful. Kaya salamat mga kapatid sa inyong oras at panahon. I hope na we got our topic this evening, ang ating series na Who I Am with Christ Jesus. And we tackled part 3, which entitled I Have Been Atoned in Christ, brethren in Christ. At I hope again na napagpala po tayo sa ating pong segment through the lens of grace. Brethren in Christ, let us pray. Panginoon, we thank you so much dahil you have been atoned as Lord. Kami po ay inatoned mo, Panginoon, sa aming mga sins, sa aming mga iniquities, sa aming mga transgression for a purpose. At ang purpose mo, Panginoon, ay upang kami ay maging mga anak mo, upang kami ay maging protektado sa piling mo, at upang kami, Panginoon, ay maging katuwiran sa iyo. Thank you, Jesus, because truly that we are your sons, and we are secured in you, and we are saints before you, God. Salamat, Jesus, because we are now pronounced na kami po ay righteous dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, and we have nothing to be guilt for, Jesus, dahil
we have been already forgiven, we have been cleansed, and we have been atoned by your blood. Ang kailangan lamang po namin gawin ay sampalatayanan namin upang kami ay manayo sa aming pananampalataya sa tinapos mo na gawa sa krus ng Kalbaryo. I-bless niyo po, Lord, ang inyong mga anak na mga nanunood at mga nakikinig. Patuloy po ninyong buksan ang aming mga matang espiritual, ang aming mga taingang espiritual, so that we will be enlightened pagdating sa mga katuruan ng biyaya, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Once again, brethren in Christ, I hope na tayo po ay napagpala sa ating pong through the lens of grace na segment, brethren in Christ.